Kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez ang mga paratang ni dating People's Television Network anchor Mike Abe. Putik dati. Dating PTV4 anchor. Ibig sabihin, sinibak, palakpakan. Alam nyo PTV4, kaya bulok kayo. Alam mo, okay lang na bulok yung building. Okay lang yun. Ayos lang yan. Ang mahirap yung may bulok na tao sa loob. Ayan, si Mike Abe, bulok yan. Kaya na-highlight masyado na bulok yung building nyo at saka yung opisina ninyo. Kasi nga, nagdala kayo dyan ng bulok na tao eh. Natural, magdala ka ng basurero dyan, basura ang output niyan. Basurero yan eh. O, yan ang problema nyo. Eh ngayon, natanggal na yung basura. O, aalwan na yan. Sigurado magiging okay na yan. O, sasabihin na naman niya, oh, kita nyo? Kita nyo, dahil sa akin, nagpaganda nila yung istasyon. Tanga. Talagang pinatutulo nila yung kisame doon at saka barado yung mga inidoro para lumayas ka. Oo, dahil buwisit ka sa buhay nila, dahil bastos ka, wala kang modo, wala kang utang na loob, hayop ka. Kaya ngayon, sige, patuluin nyo, patayin yung aircon. Hindi ka nakakalata, minsan may aircon, minsan wala. Pag ikaw nandiyan dyan, walang aircon, pag wala ka dyan, ang lamig-lamig. Pinapatayan ka ng aircon, bakit? Sayang kuryente sa'yo. Mantakin mo, wala namang nanonood sa show mo, tapos gusto mo naka-aircon ka pa, dapat nga wala kang ilaw eh. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Partos bangag, partos bangag, partos bangag, bangag. Ayun na, naku po. Ay magandang araw mga barateros. Ito na naman ang inyong pinakapuritong fake news peddler. Sa balat ng YouTube, Boss D at another day, another uratan session, another reaction video na walang katuturan. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, katawan, puso, isip at kaluluwa. Paiyakin na naman natin ang lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, mga walang silbi, switik, salot, putok sa buho, mga hindot, palamunin, sintu-sinto, baliw, abnoy, mga sabog, batak, bangag, adik, pusher, mga kawatan, kurakot, magnanakaw, mga sindikato, mga miyembro ng kuratong baliling na mga nasa gobyerno, mga palamunin ng taong bayan, mga ginagastusan natin araw-araw. Oo, pero mga puro kawatan naman. Ayun na nga, mga bossing. Kamusta naman po kayo? Ay, maraming salamat po doon sa mga bagong subscribers natin. Doon sa mga lumang subscribers, salamat din po. Salamat po sa mga inyong pag-share, pagla-like, pagko-comment. Oy, importante yung comment ha. Kasi importante yan ng mga super thanks ninyo. Maraming salamat doon sa mga nagsusuper thanks sa atin. Dahil kung hindi dahil sa inyo, ay wala na. Itong channel natin ay wala nang buhay. Kaya maraming salamat sa inyong panunood, inyong pagtulong sa channel natin dahil walang Boss Dada kung wala ang mga barateros. Magandang umaga, tanghali, gabi sa mga taga-Amerika, Canada, mga Latin America. Umaga, tanghali, gabi sa mga taga-Europe, taga-Middle East, mga taga-Asia. Mabuhay kayo. Sa lahat ng mga OFW na talaga namang malupit ang mga ginagawang pagtulong sa bayan. Maraming salamat po. Nako, mga boss. Mainit ang mga balita pa rin sa ating bayan. Siyempre, Lunes na Lunes. Kailangan kalmado lang. Kailangan kalmado lang. Siyempre, let us start the week right, ika nga. Maraming salamat doon sa mga nanood ng video natin. Napanoorin nyo yun. Reaction natin sa huling therapy session
ni Pangulong Marcos. Panoorin nyo yun, maganda yun. Palagay ko, doon na ako. Palagay ko baka doon na ako ipapatay. Walang hiya na yan. Baka mapersilapid ako nito, wag naman sana. Sige na, simulan na natin agad itong ating diskusyonan. Saan ba natin 'to sisimulan? Siyempre sa mainit na balitang ito. Nako po, na-reject yung asylum request ni Garma. Ito pa naman ang ginagamit ng Congress tungkol doon sa mga kaso ni Pangulong yung binibintang nila kay Pangulong Duterte na ano ba yun? Na nagbabayad daw siya, may ransom daw, may pabuya daw doon sa mga makakapatay ng mga basta parang reward scheme daw ha. Ito daw yung binayaran, hindi, yung tinawagan daw ng madaling araw. Ito daw yung tawag dito, kinumisyon. Parang ganun eh. Si Joey Di Bibre ba to? Ang mukha ni Joey, alam ko na itsura ni Joey Di Bibre pag tumanda. Oy Joey, kamukha mo si Garma. Ingat ka, kung naging jowa ni Pangulo to, kinakalat pa naman ni Ramon Tulfo na naging jowa daw ni Pangulo to, ingat ka, baka makita ka ni Pangulo, baka isunod ka. Ang payat mo pa naman na. Tinan nga natin to kasi nung nasa Amerika ako last year, I was in the US, tapos biglang dumating ito doon sa San Francisco. Tapos hinarang daw ng immigration, tapos ikinulong. Alam nga natin na she was applying for an asylum sa Amerika. Mahirap mag-apply ka ng asylum sa Amerika kasi kaalyado yan ng gobyerno eh. So unfortunately, itong alin na ito ay na-reject daw yung kasi akala ko magsisimula pa lang yung asylum hearing niya. Kaya nga nung nakita ko sa balita to, ano tong balita to? Ba't umuwi to? Magsisimula pa lang daw yung asylum hearing niya, pero isinuli na siya sa Pilipinas. Parang against yun sa batas ng asylum. Kasi ang alam ko, pag nag-asylum ka, so long as yung asylum mo is active, hindi ka nila pwedeng galawin. Dapat ganun eh. Kasi at least dyan sa Europe, ganun. Actually dyan nga sa Europe, pagka nag-asylum ka, meron silang isang facility doon, dahil nga you're seeking asylum, doon ka titira at doon ka basta doon ka man maninirahan for the duration of your asylum hearings or asylum request. Mag-ano ka doon? Mag-aantay ka doon mag-aantay ka ng patawag ka, papakita mo lahat ng dokumento mo, papatunayan mo na na ikaw ay talagang may threat sa buhay mo, ganyan, napakadaming papeles. Kasi balita ko, yung kay Harry Roque, balita ko lang napakakapal daw na papeles yung kanyang ipinasa diyan sa the Netherlands para sa kanyang asylum. So ito, sobrang bilis na-reject kagad. Pero tingnan natin ito balitan to kasi ang alam ko talaga, hindi pa nagsisimula yung kanyang asylum hearing. Bakit siya bumalik? Kaya nga sabi ko, hindi pa nagsisimula yung hearing pero bumalik ka na. Anong pakay mo? Ako naisip ko talaga na baka gagamitin nila ito si Garma. Kasi palagay ko sila din ako sa akin lang hindi malamang hindi totoo to kasi fake news ako eh. Palagay ko kasi pinaalis talaga nila ito kasi nga mahirap yung mga sinasabi nito mahirap patunayan eh. So pinaalis talaga nila ito para hindi sila mapahamak dahil nga 'di ba nagsisimula yung kay yung isa yung si Grijaldo. Kinulong nila kasi daw kesyo inaalok nga daw siya ng mga promotion, etc. at nakulong nga siya sa kamera ng matagal na panahon. So ito, tumakas, ang alam ko talaga or para sa akin, which is mali ako, alam ko, malamang pinatakas nila to at malamang pinabalik din nila ito para simulan na naman ulit yung ingay ng pag-iimbestiga noong mga krimen nung panahon ni Duterte
na hindi ko alam kung anong target nun. Kasi si Pangulong Duterte is in ICC already. Unless ang target nila is yung Senate. Dahil masyadong malakas ang Senate with the Duterte block, baka ang target naman na nila ngayon is si Bato at saka si Senator Bongo. Pero hindi ito napapanahon. Kasi nga, palagay ko, mas interesado yung tao na malaman sino ang mga kasapakat noong sa flood control project na mga magnanakaw. Kung sino yung mga kasapakat nun na politiko. Hindi na sila interesado sa kung ano pa man ang magiging kahihinatnan noong unang mga testimonya nito. Because again, si Pangulong Duterte is in Hague already. So ano to? Pinauwi ba to sa Pilipinas para magsimula na naman yung bagong pagpipiestahan ng media para makalimutan na natin yung issue ng flood control? Kasi ang bilis nating makalimutan yung issue ng blankong BICAM report. Oo, dahil ang daming sumabog. Merong pinadala si Pangulong Duterte sa abroad. Tapos biglang may impeachment kay VP. So nawala yung focus natin doon. So is this another attempt para pagtakpan ang totoong issue ng bayan natin, which is corruption? O tingnan natin itong balitang ito. Dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Roy Inagarma. Tablado kasi ang kanyang request for political asylum sa Estados Unidos. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Matapos ang halos isang taong pananatili sa Estados Unidos, nakauwi na ng Pilipinas si retired police colonel at former PCSO General Manager Roy Inagarma. Yan ang kinumpirma ng Bureau of Immigration sa isang social media post kagabi. Si Joey De Vibre yan, di ba? Hindi ko po siya. Nakasarap pa pala tong tubig ko. Di ba si Joey De Vibre yan? Walang hiya, oh. Matatanda ang lumipad si Garma patungong US noong November 2024 kung saan siya biglang inaresto ng US authorities dahil sa isang expedited removal order na inisyu ng DFA. Dito siya nag-apply ng asylum ayon sa announcement ng kanyang abogado noong Ayan, November 20. Nandiyan ako niyan sa Amerika. Tapos itong yan din yung mga panahon na si VP Sara gigil na gigil. Gawa ng yung kanyang chief of staff, kinulong din ng Congress eh. Yun eh. Yun yung mga panahon na yan eh. Kaya nga sabi ko, ang dami talaga nilang pinalutang nung mga panahon na yan dahil antindi ng kinakaharap nating issue nun. Abril, pero na-deny ito. Nagtungo sa US si Garma matapos niyang Si Joey De Vibre nga to, no? Ito na itsura ni Joey De Vibre kapag tumanda siya. Diyos ko po. Oh, Joey, ingatan mo ang sarili mo kung ayaw mo maging kamukha nito. Although maganda daw to nung kabataan. Marami akong balita pero ayaw ko na ikwento. whistleblower sa madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umiiyak din to Uso yung iyakan ngayon. Si BBM umiiyak din Nang dikdikin siya ng mga kongresista sa Quad Committee hearings noong nakaraang taon. Dito inamin ni Garma na mayroon umanong incentive or quota system sa hanay ng PNP pagdating sa drug war killings. Inamin din ni Garma na mayroong nag-e-exist na Davao Death Squad na naging framework daw para sa mas malawak na implementasyon sa buong bansa nang maupo si Duterte. After considerable reflection, Mali-mali nga yung date nito Oo, yung testimony nito will not stand in court. Sigurado ako na kung sino man yung kalaban, yung abogado that will interpolate ito or interrogate ito, I am sure madudurog ito kasi sa mga date na binigay niya, palpak sa korte pa naman, evidence-based yan. It's not what you can say, it's what you can prove. Kung mali-mali yung testimonya mo, mali-mali yung mga dates, sinumpaan mo yun, hindi mo na pwedeng baguhin yun. Hindi pwede, ay mali, hindi pa pwedeng ganun. So doon pa lang sa mga testimonya niya, marami ng hocus-pocus na nangyari. So malabo ito. Tsaka anong sense? Anong mangyayari sa kanya? Ikukulong ba siya ng Congress? Tapos na yung di ba? Tapos na yung Quadcom. So kung meron man contempt order sa kanya dahil 20th Congress na, hindi na siya pwedeng ikulong ng Congress because of that. Unless may mga kaso siya na active sa korte
na pwede itong hawakan, ikulong ng NBI or ng pulis. Yun ang di natin alam. I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know about the war on drugs during the former administration. Ayon sa BI, dumaan lang si Garma sa regular immigration processing. Wala raw pag-arestong naganap dahil wala pa namang warrant na issued kay Garma at wala ring formal charges laban sa kanya. O yun naman pala eh. Ba't pinaiingay pa natin to? Wala naman pala to. Paglilinaw ng kanyang abogado, malaya at nakauwi na ng kanyang tahanan si Garma. Siguro nag-usap kami sandali kasi nung, di ba sabi ko, hindi ako nag-inform. Nung pupunta ako sa airport, biglang sabi, uwi ka na kasi hindi mo na ako makita. Wala na ako sa airport. Nakatakda rin daw silang mag-usap sa mga darating na araw patungkol sa mga susunod na hakbang ng kanyang kliyente. Sa kasalukuyan kasi, nahaharap din si Garma sa mga reklamong murder at frustrated murder dahil sa pagpatay umano kay former PCSO official Wesley Barayuga. Para sa agenda Kung meron tong kasong murder, bakit nakalaya yan? Inobel yun. Diba? Pagpatay yun eh. Oo, pero ito na simula. Sabi ko nga sa inyo eh. Ito na simula. Hindi ba balitang-balita na sisimulan nila ulit yung Quadcom? Or sisimulan ulit nila yung investigation patungkol dyan sa war on drugs na ewan ko talaga. Kasi sinabi na rin naman ni Boying Rimulya na wala ng ebidensya. Diba? Nag-report na nga siya sa ICC na wala na talagang ebidensya. So, kung ano man yung mapapatunayan nila dun sa ICC, yun na yun. So dito sa Pilipinas, wala talaga. Kasi nga wala rin kaso si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. And sinagot na ni Pangulong Duterte lahat ng mga tanong noong mga kongresista sa kanya. Kaya nga ako naiinis doon sa hearing noong nakaraan sa Senado. Kasi ang ikli eh. Actually bukas magkakaroon na naman ng panibagong hearing. Hopefully, mas mahaba na yan. Pero nagkaroon ng hearing nung nakaraan sa noong sa House of Representatives, si Pangulong Duterte, 14 hours na nandoon ginigisa ng mga congressman. Unlimited ha. O dapat ganun yung magiging pagdinig bukas. Di natin alam kung anong mamaya pala. Di natin alam kung ano yung mga malalaman natin na mga bagong expose memya. Diyan sa hearing na yan, hopefully maging okay yung susunod na hearing ng Senado. So ayan ha, abangan natin yan. Oo, abangan natin yan dahil alam naman natin mga bossing na itong gobyerno natin mahilig yan sa smokescreen. Mahilig yan magpalabas ng mga issue kasi nga medyo papunta na kay Romualdez eh. Yung kasi si Zaldico ang hinahanap ng tao ngayon. Sabi nga ng mga tao, bakit si Zaldico lang? Bakit hindi pati si Romualdez? So ayun na nga. So medyo papunta na sa kanya kaya siguro gagawin na naman nila lahat ng kanilang makakaya para malihis itong mga issue na ito. Balik muna tayo pansamantala dito sa issue ng mga diskaya, ha? Oo, kasi sigurado mamaya nandiyan na naman sa Senado mga yan, baka itatanong na naman yung mga sasakyan nila. So, itong si Claire Castro na kupal. Si Claire Castro naghahanap ng mga mali ng iba pero yung mali nila hindi nila makita. Kamakailan lang si Mike Abe na binura na yung kanyang vlog na nagrereklamo kay Mon Gualvez. Si Mon Gualvez hindi. Si Dave something, basta yun yung kalbo na sekretary ng PCO, hindi ba? Kabalusubasan nito ni Mike Abe, putangin na feeling niya siya ang amo. Kumbaga sa basketball, siya yung feeling niya, siya si LeBron James o kaya si Michael Jordan. Feeling niya siya si Kobe Bryant na importante siya sa team. Ang hindi niya alam, mas importante pa sa kanya yung janitor doon sa building nila. Kapal ng mukha, mamaya pag-uusapan natin yan. Pero dito muna tayo, idinideny ng pamilya ni Diskaya na sa kanila yung proyekto ng sinihan ni Lisa Marcos. Yung sinihan ni Lisa Marcos, walang hiya. Paggawa ka pa ng sinihan, dami naman sinihan dito. Nagpagawa ka ng sinihan tapos yung PTB4 bulok, walang hiya kayo. Inuunan nyo pa yung mga luho nyo kaysa dun sa mas may importansyang proyekto ah. So sabi nila, hindi daw kanila, pakinggan nyo.
sa may cinematic room. Ito po ay hindi po kontrata ng Great Pacific Builders and General Contractor Inc. Isa po sa mga pag-aari before ng Spouses Diskaya. Hindi na ang kumpanya ng mga Diskaya ang kontraktor ng ginagawang Film Heritage Building sa Maynila. Ito ang nilinaw ni Attorney Cornelio Samaniego III, Legal Counsel ni Curly at Sara Diskaya. Iginawad sa Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated ng Department of Public Works and Highways, South Manila Engineering District ang Phase 1 ng konstruksyon nito sa halagang higit 100. Grabe, Phase 1, 143 million. Hayop na sinihan naman. Anong ipapalabas dito? Anong sinasabi nila? Paano makakatulong to sa film industry? Hindi ba? Paano ba matutulungan yung film industry? Siguro, yung galingan ng mga director sa atin kasi iwan na tayo. Yung mga Korean novela, yung mga Korean movies, ang lulupit. Dito sa atin, putang ina, si Cardo Dalisay hindi namamatay. Isang magazine, ang daming bala. Anak ng tinapay. Ganyan ang mga palabas dito sa atin. Hanggang ngayon, yung mga yung mga telenovela natin hanggang ngayon, yung magkakapatid, hindi pa rin nagkikita-kita. Ganun pa rin yung istorya. Dati, nagkahiwalay, magkapatid pala sila, tapos naging magkaaway. Yung magulang, di alam kung sino. Hindi ba? Yung ba yun? Yung lyrics ng kanta ng Itchy Worms ba yun? Oo, yung langit at lupa, mahirap yung na-inlove yung mayaman sa mahirap. Di ba? Tapos matapobre yung mga magulang. O yung pala, o yung mahirap, yung pala yung mayaman. Ganun. Tapos yung magsasalba, yung kaibigan, mamamatay. Hindi ba? Yung aluwag-luwag naman ng kalsada, doon aandar yung sasakyan sa gilid, mababangga yung nagtitinda ng nyog. Ganyan pa rin yung natin eh. Yung mga pelikula sa atin. So anong maitutulong ng isang bagong sinihan na gumagastos tayo ng 143,226 million? Phase 1 lang ha. Ganyang kalaking proyekto. Anong maitutulong sa industriya niyan? Puta. Ang ipapalabas mo lang, mukha ni Vice Ganda. Yung mga walang kakwenta-kwentang mga pelikula. May Netflix naman, ba't ka pa magsisini? Kahit libre yan eh. Halimbawa, libre. Manood kayo dito, libre. Puta, ba't ako pupunta dyan? Layo-layo niyan, traffic-traffic sa Maynila. Ang laki-laki ng mga TV na sa bahay ngayon. Wala nang TV, mas maliit pa sa 50 inches ngayon eh. Para ka na nanonood ng sine. Tapos ang gaganda ng mga speaker ngayon. Katulad ako, tinan nyo yung speaker ko. Kita nyo to? Pwede kang mag-sing along dito. Pag dyan mo ikinabit yung yung TV mo, para ka na nanonood sa sinihan. Ang lakas na, sumasabog na yung pagka may sumabog na granada eh. Talagang magugulat ka. So ang ibig ko sabihin, ano may tutulong nito sa bayang Pilipinas, di ba? Hayop yan. 43.22 million pesos. Ang naturang kumpanya, isa sa pagmamay-ari ng mga Diskaya na ngayon ay revoke na ang lisensya bilang kontratista. Sa Instagram post ni First Lady Liza Araneta Marcos, may pasaring ito sa bumuo ng bagong Film Heritage Building at sinabing sa halip na maging lugar para sa mga alagad ng sining, tumambad-an niya sa lugar para sa alagad na sining? Putangin na yan. Sino yung mga alagad na sining? Hindi ko talaga alam anong nito. Ayan, 200 million project. Kasi 140 yung phase 1. Tapos siguro 60 million yung last phase. So parang sinasabi nung nila Diskaya, hindi amin yan, yung una lang amin. Tapos yung sumunod, yung phase 2 or hanggang katapusan, iba na yung may hawak niyan. Nila ang mga may tagas na bubong, bitak-bitak na pader, hindi pa tapos na mga tanghalan at hisameng may mga marka ng tubig. Paliwanag ni Attorney Samaniego, Phase 1 lamang ang hawak ng Pacific Builders at mayroon ng Certificate of Completion. Ayun na nga ang problema. May mga Certificate of Completion pero hindi kompleto yung proyekto. Katulad ng mga flood control projects, mayroong mga completion pero
wala naman na itayo, hindi ba? Yun nga ang problema natin, may certificate of completion pero hindi completed talaga. Kaya lang, ang problema kung may certificate of completion sila, phase 1 lang sila, may certificate of completion sila, pinirma ng DPWH, malakas ang laban na itong mga diskaya dito sa issue na to. So hindi daw kanila to. Na-turn over na rin anya ito sa implementing agency na DPWH noong December 2024. Ayon kay Samaniego, ibang contractor na ang may hawak ng kasalukuyang construction na nagsimula nitong January 2025. Nirevise po yun. So kumuha po sila ng ibang kontratista. Ang gumagawa po doon ay hindi po ang Great Pacific Builders and General Contractor Inc. Kundi po ang gumagawa po doon ay Theater Box Solutions and Services Corporation. Hindi po amin yon. At hindi po namin alam kung sino po ang nangontrata po doon. Ayun. So sinasabi nila, hindi kanila. Which is, meron silang prueba, meron na nga silang certificate of completion. Itinurn over na daw nila sa DPWH, kaya lang may revision. O meron silang dahilan. O tingnan natin ano naman ang dahilan netong si Claire Castro na sinungaling din. O tingnan natin kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo, ha. Pinasinungalingan ng Malacanang ang pahayag ng kampo ni Sara at Curly Discaya na ang hindi natapos na proyekto sa Philippine Heritage Building sa Intramuros ay hindi nila kontrata. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na ang kontrata na binabanggit ni Attorney Cornelio Samaniego na abogado ng pamilya Discaya ay hindi kapareho na pinatatrabaho o pinapatrabaho o kontrata na natapos ng kontratista noong December 2024. Ano yun? Ano yung kontrata na yun? Ilabas mo kasi para alam natin. Oo, ikaw talaga, oh. Malinaw na ginugulo lang ito ng pamilya Discaya. Ito, ayan, Project Profile 111, Great Pacific, September. Original expiry date, September 4, 2025. Actual start date, September 29. O ba, may papeles si Claire Castro. O kailangan ipaliwanag to. Pero maniniwala ba kayo kay Claire Castro? Napaka-fake news niyan. Ang mga Sige, Discaya mamaya. ay voluntary na pumasok sa isang contract agreement noong January 2, 2025 kasama ang Public Works Department para sa nasabi na proyekto ng kanilang inireklamo. May contract price anya ito na mahigit 107 million. Ano ba talaga? So, may sinasabi yung abogado, may sinasabi din si Claire Castro. Kaya lang, hindi kasi ako makapaniwala kay Claire Castro. Bakit? Hindi ba pinagkakalat niya nung nakaraan na itong mga Discaya ay konektado sa mga Duterte? Na 2016 naging nangontrata pala to, ganito ganyan. So ibig sabihin pala taano to ng mga Duterte, ganun. So fake news 'yon kasi katulad nito. Ayan nakalagay diyan noong July 2010 to June 2016, under Aquino administration, top contractors, DPWH projects awarded from July 2010 to 2016. Ayan St. Gerard Construction ang nakakuha ng 10,760,253,000. Panahon ito ni Pinoy. Pero idinidikit ito ni Claire Castro kanino? Sa mga Duterte at hindi pa niya binabawi yung fake news niya na yun. Kaya sa totoo lang, napakahirap maniwala dito kay Claire Castro kasi nga, ang daming fake news nito. Katulad niyan. Awarded for 2010 to 2016. Itong sila Discaya, yung mga lisensya nila, nagkaroon po yan ng pinasuspinde ni Mark Villar. Hindi dahil sa mga ghost projects, pinasuspinde ni Mark Villar yan at saka ni Pangulong Duterte yung kanilang lisensya para makapag-bid sa gobyerno. Gawa ng marami tong mga late na mga proyektong hindi natatapos on time. So because of that, at
inano ni Pangulo yan at saka ni Mark Villar, kinansela muna or basta tinanggal or sinuspindi yung kanilang lisensya. Ngayon, 2020 yun, 2020, wala na yan sila, hindi na yan sila kumukontrata. Siguro mga 2016 onwards hanggang 2020 nakakontrata sila, pero dahil nga napakadami nilang mga kapalpakan, tinanggal sila noong 2010. Nabuhay sila noong 2022, nabuhay sila. Nagkaroon sila, tas nagmayabang sila noong 2022. 2025, tumakbo po yan, mga diskaya ng pagka-mayor sa Pasig under Partido Federal ng Pilipinas, which is partido ni Bongbong. So, kung alyado or kung koneksyon ng pag-uusapan, halatang halata na may koneksyon si Bongbong Marcos sa mga ito. Bakit? Nabuhay yung nakakontrata ulit sila sa gobyerno or na reinstate sila para makapag-bid 2022, panahon ni Bongbong. Pagkatapos noong 2025 tumakbo sa ticket ni Bongbong. So, sino ang konektado sa mga diskaya? Duterte pa rin. Kaya ang problema kay Claire Castro. Kaya minsan kahit nagsasabi na siya ng totoo, alam niyo yung the boy who cried wolf, yung kahit nagsasabi na siya ng totoo, parang feeling ko kasinungalingan pa rin. Bakit? Kasi nga si Claire Castro, mahilig siyang magbitaw ng mga salita, magbitaw ng mga statement na palpak, na mali. Yung sinabi niya na si Pangulong Duterte daw nangako 7 pesos na bigas. Hindi ba? Only to find out, ang sinabi pala ni Pangulong Duterte doon, pwedeng bumaba hanggang 7 pesos. Pwedeng matanggal sa presyo hanggang 7 pesos. Hindi siya sinabing 7 pesos na lang. Hindi ba? At bukod doon, napakadami pang mga fake news na binitawan yan. Katulad din itong pinakikita natin. So kahit na meron siyang papeles na ganun, ang tanong, yun naman pala, meron kang ebidensya, meron kapalpakan ng mga diskaya, sa tingin mo, ano nang ginawa nyo? Dinimanda nyo na? Di ba hindi pa? Puro kayo pa press release. Puro kayo ka-eklatan ni ayan, puros kayo kasinungalingan. Eto pa yung isang balita, Diyos ko po. Kamakailan, kaya nga sabi ko itong si Claire Castro. Ganun pa yung uso yun. Si Claire Castro ang hirap pagkatiwalaan. Bakit? Ang dami niyang hinahanap, ang dami niyang sinisilip na korap. Ultimong opisina nila, korap. Ultimong office ng PCO, korap. Yung pinaka mareklamong tao na hindi naman importante, nagpakitang gilas. Ayun, sinibak. Yung ahas na tumraidor kay Pastor Kibuloy, na si Mike Abe, na dating palamunin lang ni Pastor, ngayon naging kalaban na. At kung ano-ano ng mga kasinungalingan ang ipinakakalat tungkol sa kanila, matapos siyang bigyan ng karera. Akala niya habang panahon meron siyang tibay na maaasahan. Bopols, panoorin nyo yung mga dati niyang show diyan sa PTV. 3 years after, or 3 years na siya diyan sa PTV, walang viewers. Walang hiya. Tapos ikaw, hindi ka na nga nag-views. Hindi ka na nga kilala. Tapos magmamalaki ka pa. Hayop ka. Kita mo. Ginawa niya sa mismong show niya. Binatikos niya, ipinahiya niya. Sino? Ito si Dave Gomez, si Claire Castro. Ipinahiya niya lahat. Bakit? Ang linis ng tingin nila sa sarili nila. Ang tingin nila, ang galing-galing ni Bongbong. Si Lisa Marcos, nagpapagawa na ng sinihan. Yung pala, bulok-bulok yung opisina ng state-sponsored na media outlet. Anong klase yan? Di ba? Nakikita mo talaga itong Mike Abe na to, mayabang, walang respeto. Ang laki ng ulo. Balita ko nga, hirap na hirap daw yung mga taga PTV4 kung saan papadaanin si Mike Abe sa laki ng ulo.
Hindi daw kasya sa pinto. Ang laki. Takin mo, wala ka namang bilang. Wala ka namang galing. Tapos babatikusin mo yung mismong opisina nyo. Kaya nga sabi ko, karma is a bitch. Karma is digital. Nakita nyo yung nangyari kay Fajardo. Si Fajardo pinadala sa Mindanao kung saan binaboy niya. Di ba binaboy nila ni Torre Mindanao? Binaboy nila ni Torre ang Davao City. Binaboy nila ang Kingdom of Jesus Christ. O kita mo, saan siya pinatapon? Sa Mindanao. O, kayo mga taga Mindanao. Pag nakita nyo si Fajardo, pindutin nyo yung doorbell niya sa ilong. O, para naman kahit papaano maalala niya yung mga kahayupan na ginawa nila sa Mindanao. Diyan sa may Davao. O, yung mga pulis sa buong Mindanao, binaboy ng mga yan. Pinadala doon sa Kingdom of Jesus Christ ang pagkain, isang kanin, tsaka ang ulam, sitaw. Pinagtatawanan nga ni Jay Guevara habang kumakain si Jay ng steak. Pinagtatawanan niya yung mga pulis doon eh. Binilad na ni Torre. O tapos ginawa pang mga homeless, walang ligo, walang ahit. O hindi ba? Binaboy yung mga pulis dyan sa Mindanao, pinapunta roon. O, para babuyin yung banal na dako, kita mo nangyari sa kanila karma. O kung alin yung sinira niya, doon pa siya itinapon. Tapos eto naman si Torre, kaya bang-yabang, akala din niya na hindi siya tatablahin noong administrasyon nito. Administrasyon na to, mahilig magsakripisyo ng mga alyado nila eh. Oh, sinakripisyo nung nakaraan si Torre. Sinasakripisyo ngayon yung mga diskaya, kaalyado nila. Yung mga walang kwenta, sinasakripisyo. Si Fajardo, sinakripisyo. Oh, pero si Zaldico, si Romualdez, sinakripisyo na ba? Hindi pa. Oh, ito na naman, sinakripisyo na naman si Mike Tae. Oh, yan ang problema. O ngayon, sino pa sa tingin ninyo ang kukuha rito sa kupal na ito? O kapag hindi pala nito nakukuha yung gusto niya, babanatan ka mismo. Mantakin mo yung boss ng istasyon, binanatan niya doon sa istasyon kung saan ang boss yung binabanatan niya. Ay, kung ako ang media outlet, wala namang bilang tong tao na to, kukunin ko ba to? Siyempre hindi. Alam ko bastos eh. Alam ko walang modo eh. Alam ko mayabang eh. Kasi pwede naman niyang paratingin sa mga boss niya ng personal kung talagang matino siya. Kaya lang dahil bastos, dahil feeling niya mas magaling siya sa lahat, nagsarili siya. Binanatan niya sa show niya. Isinibak yung show niya. Sino ngayon ang nanalo? Di ba? Ngayon, wala ka na dyan sa istasyon. Sino ngayon ang kukuha sa'yo? Walang kukuha sa'yo. Sinong gago ang kukuha na ganito yung track record mo? Tinrider mo yung nagbigay ng karir sa'yo nung una. Tapos, lumipat ka. Tinrider mo rin yung nilipatan mo. Sino pang lilipatan mo? Pakinggan natin itong balitang ito. At ito daw si Dave Gomez, ay alam naman daw niya pala yung problema. Pagdating ko dyan, alam ko naman yung problema eh. Ang problema kasi, si Mike Abe hindi makahintay. Gusto yata niya kasi nasanay siya sa SMNI eh. Ang SMNI, ang ganda-ganda niyan. Noong nakaraan nga, pinasabog yan eh. Pero ngayon, okay na ulit. Alam mo dyan sa studio namin dyan sa, dyan sa SMNI, para kang nasa, Antarctica, ang lamig. Ang linis-linis. Ang gaganda ng mga opisina, ang gaganda ng mga booth, ang gaganda ng mga conference room, ang ayos-ayos dyan. Tapos, ang babait pa ng tao, ang sasarap pa ng pagkain dyan. Ang linis ng mga CR, ang courteous ng mga tao, magalang dahil mga member ng KOJC, yung mga nandyan dyan. Inalagaan siya dyan. Alam niya kasi yung standards ng SMNI. Kaya siguro, pagdating niya sa PTV, akala niya napunta siya sa the land of flowing milk and honey. Akala ni Mike Tae, napunta siya sa, dahil, state-sponsored. Akala niya siguro, may sarili siya sigurong opisina. Akala niya,
na makakapaglagay siya ng malaking pangalan niya sa may lamesa niya na Mike Tae, ganon. Akala niya siguro na mas magiging masarap ang buhay niya ron. O di nagsisi siya. Siya mismo ang nagbisto na impyerno pala yung 3 taon niya ron. Ganyan ang karma ng Diyos. Ganyan ang karma ng Panginoon. Kung gaano mo itinataas yung sarili mo, lahat ng mga gusto mo, hindi mo makukuha. Oo, at magiging miserable ka kasi nga, demonyo ka. O kaya ayan si Mike Abe, demonyo yan. Oo, yung mali, nagiging tama dyan. Yung tama, ginagawang mali niyan. Yung matitino, ginagawang masama niyan. O kaya itong matandang to, wala na to. Wala nang buhay to. Kita mo, tinanggal nila yung video niya. Yung vlog niya, tinake down niya. Bakit? Kasi nga, bobo, when you are mad, do not make decisions. Kasi oftentimes, magkakamali ka talaga. Oftentimes, magpalpak talaga yung mo. Kasi nga galit ka eh. Nagdi-decide ka according sa emotions mo. Oo, dapat hindi ganun, sir. Sabi nga nila, do not make decisions when you're happy and when you're sad and angry. Oo, wag na wag dahil mali ang magiging desisyon mo nun. Bobo si Mike Tae eh. Alam mo ba na nung nawala yan sa SMNI, tuwan-tuwa yung mga taga-SMNI. Hay, salamat. Tayo nawala na itong sweetik na ito. Ay, hindi nila sinabi yun. Siyempre, mababait yung mga taga-KOJC. Pero nung nawala yan dyan, nagpalitsyon pa yata sila eh. Ay, salamat. Wala nang mali-mali dito. Wala nang bobo maging less. Oo, wala nang tatanga-tanga. Oo, sige, sa inyo na yan. Basura yan. O, ayun. Alam mo, napunta siya sa basurahan dahil basura siya eh. Dahil siya sinasabi niya, yung istasyon daw nila PTV4, basura. Tumutulo yung kisame. Ang init, walang aircon, intermittent daw. Meron ngayon, memya, wala na naman. Oh, kaya pala si Mike Abe minsan parang naligo ng suka. Dahil ang init-init naka-Amerikana. Diyos ko po. Wala na, hindi ka na rin makakabalik sa SMNI. Kasi ang SMNI kahit walang prangkisa, nako, ang ganda-ganda diyan. Napunta na rin ako sa ibang mga istasyon. Diyan, ang ganda-ganda dyan, ang ayos-ayos dyan, tsaka sila dyan, religiously, nag-update sila ng mga, nag-update and nag-upgrade sila ng mga gamit dyan. O, pakinggan natin itong sagot ni Gomez. Kung pa ang Presidential Communications Office sa aligasyon ng korupsyon sa ahensya. Antindi. Ang sinabi niya, may corruption sa ahensya. May corruption dahil tumutulo yung kisame? Dahil kung may corruption na, wala pang ebidensya, nagsasalita na. O eto naman si Claire Castro, ang hilig magmalinis, ang dumi-dumi naman pala sa opisina nila. Tapos di umanong may corruption pala sa kanila, hayop na yan, hanap ng corruption ng iba. Dapat tanungin to eh, oy, Claire, ikaw ba, yung PTV, hindi mo ba napapansin na madumi? Bakit sita ka ng sita sa iba, ang dumi-dumi pala sa inyo? Yan yung sinasabi na, linisin nyo muna yung bahay nyo bago kayo manita ng iba. O nag-alaga kayo ng ahas. Si Mike Abe, hindi lang ahas. Pucha, ahas na aso. O ano nangyari ngayon? O, di tinuklaw kayo. Hindi lang kayo tinuklaw, kinagat pa kayo. May rabies pa naman yan. Mantakin mo, doble ang lason nyo dyan. May rabies na, meron pang kamandag. Oo, lugi kayo dyan kay Mike Abe. Talagang pag nakagat kayo niyan, magiging zombie kayo eh. Kasunod ito ng revelasyon ng isang PTV anchor laban sa state-run network. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Francis Folve. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez ang mga paratang ni dating People's Television Network anchor Mike Abe. Utik dati. Dating PTV4 anchor. Ibig sabihin, sinibak, palakpakan. Alam nyo PTV4, kaya bulok kayo. Alam mo, okay lang na bulok yung building. Okay lang yun. Ayos lang yan. Ang mahirap yung may bulok na tao sa loob. Ayan, si Mike Abe, bulok yan. Kaya na-highlight masyado na bulok yung building nyo at saka yung opisina ninyo. Kasi nga, nagdala kayo dyan ng bulok na tao eh. Natural, magdala ka ng basurero dyan, basura ang output niyan. Basurero yan eh.
O, yan ang problema nyo. Ngayon, natanggal na yung basura. O, aalwan na yan. Sigurado magiging okay na yan. O, sasabihin na naman niya, kita nyo? Kita nyo, dahil sa akin, nagpaganda nila yung istasyon. Tanga. Talagang pinatutulo nila yung kisame doon at saka barado yung mga inidoro para lumayas ka. Oo, dahil buwisit ka sa buhay nila, dahil bastos ka, wala kang modo, wala kang utang na loob, hayop ka. Kaya ngayon, sige, patuluin nyo, patayin yung aircon. Hindi ka nakakalata, minsan may aircon, minsan wala. Pag ikaw nandiyan dyan, walang aircon, pag wala ka dyan, ang lamig-lamig. Pinapatayan ka ng aircon, bakit? Sayang kuryente sa'yo. Mantakin mo, wala namang nanonood sa show mo, tapos gusto mo naka-aircon ka pa, dapat nga wala kang ilaw eh. Dapat nga kandila lang yung ilaw mo dyan eh. So malamang pinapatayan to ng kuryente at saka ng aircon. Bisit na siya, 3 taon yan tinitis. Isip mo yan, gaano ka-impyerno ang buhay ng kupal na ito. Matapos niyang umalis sa SMNI, ang yabang-yabang niya sa vlog niya, na parang ang sarap-sarap ng buhay niya, umamin siya 3 taon, bulok yung opisina niya. Yung pinagtatrabahuan niya, bulok. Hagdi-hagdan lang, tapos tumutulo yung mga kisame. Walang aircon. Saan ka naman, ang init ng ilaw na yan, tapos walang aircon. Tanga, sinasadya nila yan para umalis ka. Tingnan mo, pag alis mo, gaganda yan. Ikaw lang talaga nila, salot dyan. Sa mga sirang pasilidad ng state-run network. Yung pinarating ni Mike na mga issues dun sa kanyang dun sa kanyang programa, actually nakarating na rin sa attention ko yun, So very early on, unang bisita ko pa lang sa PTV4, nakita ko na nga yung mga sinasabi niyang tumutulong mga bubungan, sirang aircon. Ayon kay Gomez, naiparating na niya ang mga kakulangan sa PTV sa budget deliberations ng PCO sa Kamara. Nung nag-testify ako sa Congress to present and defend our budget, mga 3 weeks ago pa, naimungkahin na natin sa Kongreso na kailangan talaga ng pondo ng PTV4 para ma-rehabilitate yung PTV4. See? So hindi mo alam, Mike Abe, na itong amo mo is asking for budget para maayos yaang opisina nyo. Di ka marunong mag-antay. Pero sa totoo lang, mabuti na lang din. Balita ko, ang saya-saya nila sa PTV4, wala ka na. Oo, dahil sa wakas, mabubuksan na daw nila yung aircon. Kasi wala ka na, lumayas ka na. Nauna na rin kinumpirma ni Gomez sa Billionario News Channel na accurate ang mga pahayag ni Abe patungkol sa gusali ng estasyon. Sa kanyang live stream noong Webes na burado na ngayon, inisa-isa ni Abe ang mga nakarating sa kanyang mga problema sa... Burado na, ba't yun naman binura? Ay, nakakaawa, no? Imagine mo, tinan mo ganun kagago sila, no? Kinuha nila, tapos nilaglag nila. Papaano kung inutos pala sa kanya to? Na, sige nga, gamitin mo yung show mo. Total, wala naman nanonood sa show mo. Gamitin mo yung show mo, magreklamo ka para makahingi tayong budget. Para makahingi tayong budget sa Congress. Kasi magrereklamo ka, ganito, ganyan, mahirap, ganito, ganyan. Diba? 3 taon mo nang tiniis. Kung kailan tumagal ka ng 3 taon, doon ka pa nainis. So baka inutusan nila, sige, gawin mo yun para makahingi tayong budget sa Congress, ha? Sige. Ginawa naman ni tanga. Ayun, tinanggal siya. Bakit hindi ka tatanggalin? Kasi ang bobo ng PTV4, kung tinarantado na sila, nandiyan pa rin sa kanila. Anong klaseng pamamahala meron tong mga nasa gobyerno pag ganyan? Siniraan na kayo, arap-arapan, tapos papanatilihin nyo pa dyan. Ay, sasabihin nyo na, hindi, sinabi lang naman niya kung ano yung totoo. Gago. Inamin mo lang na gobyerno nagpapatakbo rito sa opisina na to, tapos bulok. Di ibig sabihin, bulok pati yung may-ari or yung nagdadrive ng gobyerno o yung presidente o yung PCO. Ang dami-dami yung proyekto, tapos itong sarili yung bakuran, hindi nyo maayos-ayos, walang hiya, nakakahiya kayo. So kung ginamit lang nila si Mike Abe, tapos sinibak nila, kawawa naman si Mike Abe, no? Walang kukuwang istasyon dyan, eh. Wala talaga. At kung meron man, napakatanga nung istasyon na yun.
Oh, kung ako, dalhin nyo na to sa Cambodia. Total, nagpunta naman na si Bongbong doon. Isama niya na to, tapos nangangailangan sila ng mga reporter doon. Oo, kasi maraming gubat doon eh. Oh, i-report niya yung mga alitap-tap sa gubat sa sa Cambodia para may silbi siya. Dito sa Pilipinas, wala yan. Wala namang kwenta magbalita yan. PCO. May mga sangkot din daw sa korupsyon, pero hindi naman niya ito pinangalanan. Wala pang pahayag sa ngayon si Gomez. Maganda naman ah. Maganda naman yung office, oh. Natutulog pa nga yung mga tao, oh. May nakasabit pang helmet. Meron pang bagong Pilip. Maganda naman ah. Dito, pero tiniyak. Oh, ayan oh, maayos naman eh. Ikaw naman, Mike Abby, nag-expect ka pa ng magandang opisina, hindi ka naman magaling. Oo, mag-expect ka ng magandang opisina kung mala Ted Pailon ka, ganyan, mala Mike Enriquez ka, kung mala Noli de Castro ka. Pero kung Mike Abby ka lang, anak ng tinapay, ang ina walang nakakakilala sa'yo. Nakilala ka lang dahil sa buwisit sa'yo eh. Oo, pero kung hindi dahil kay Pastor, di ka mo makikilala. Walang hiya. Ang tinan mo, ayos-ayos naman oh. Sinasabi niya diyang, lahat ng opisina dito, ganito, ganyan, maayos naman. Maswerte ka nga, dapat nga sa doon ka sa garahe nag-o-opisina eh. Oo, para lahat ng usok ng tambutso ng mga sasakyan ng PTB4 masinghot mo dahil malaki naman yung butas ng ilong mo. Walang joke ka talaga. Oh. Ay, nako. O ano pa ang mga natin dito? Ano pa ang mga ito maganda to. Itong ni Magalong dito, yung kanyang speech dito sa isang naganap na rally. O pakinggan natin to mga bossing, mahusay to. Nalaman ko pala na February pala na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas, na-dismiss na pala yung mga kaso. Ganyan katindi ang impluensya nitong mga korap na politiko na to. Na kaya nilang sirain kung kakalabanin mo sila, pero hindi ho dapat tayo pumayag. Sobra na. Wala nang katapusan yung kanilang kasakiman. Especially in the fight against corruption. Dahil napakalaki hong bagay ito sa amin. Dati-rati ho, kami ho sa mga kukunti lang ho sa amin ang nakikipaglaban. I remember... By the way, congratulations sa Baguio. 7th safest city ang Baguio. Ha? Hindi ko lang alam kung sa Asia o sa buong Pilipinas, but 7th safest city. Ano yun? Malaking bagay yun. When we started this in 2019, kukunti lang ang nakikinig at naniniwala. Mantala nung dumating yung pandemya, inumpisan hula natin uli noong 2021. And again, kukunti lang ho ang naniniwala. Sabi nga ho nung isang kaibigan ko, Senator, you know, Benji, the fight against corruption, when you look behind me, nobody is out there. Or when you look behind you, nobody is out there fighting with you. And true enough, we were subjected to massive character demolition and assassination. Kami pa ang pinalabas na kami yung corrupt, and cases were filed against us. And surprisingly, it was even used against us during this election. Only to find out, nalaman ko pala na February pala, na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas, na-dismiss na pala yung mga kaso. Ganyan katindi ang impluensya nitong mga korap na politiko na to. Na kaya nilang sirain kung kakalabanin mo sila, pero hindi ho dapat tayo pumayag. Sobra na. Wala nang katapusan yung kanilang kasakiman. Kaya naman, ako'y natutuwa because this is an effort, for good governance at sa effort nato laban sa corruption, we're doing this for our young generation. At ako'y natutuwa dahil nakikita ko ngayon, ang mga kabataan ngayon ay gumagalaw. And I hope na dapat wag lang itong kampanya, itong krusada na ito, hindi dapat matapos lang ng 6 na buwan, 1 buwan, 1 taon. Dapat tuloy-tuloy po ito dapat.
hanggang pumino ang ating mga political leaders. Ganun na rin po yung ating mga bureaucrats na nakipag-ugnayan. No, ito po'y itong corruption na nangyayari po na ito. Ito po'y syndicated na, highly organized crime. Kung ang nakikita nyo, akala nyo yung mga contractor lang ang may sala. Hindi po yan. May sala ang contractor, may sala yung mga involved dyan sa mga infrastruktura na proyekto. Hindi pa yan. Ang pinaka-sakin dyan, pinaka-mastermind dyan, yung mga politiko. Kaya hindi ho dapat tayo huminto. Dahil ito'y laban ho natin para sa kabataan, laban din ho natin to para sa ating bayan. Kaya dito sa Baguio, pinapayagan ko po ang social activism. Because this is the only way we will be able to change the world. Sabi ko nga it does not take one to have a title, to have a position, to have influence, to have fame, to have money. All you have to do is have that courage to change the world. And you are practically doing it now. Importante talaga yung ma-express mo yung disgust, yung yung pagiging masaya mo, yung pagka-irita mo, pagkalungkot mo, pagkainis mo. Dapat talaga meron ma-practice mo yon para maiparating mo sa kinauukulan na mali yung ginagawa nila. So dito sa Baguio, pwede kang mag-rally-rally kay impro, kay antay ka, freedom of expression, go, go, go. Pero dito sa Maynila, ewan. Bawal dito yan. And thanks to our young people. So I hope po na itong pakikipaglaban natin hindi lang ito matatapos lang ng ganito-ganito lang. I hope po na mai-translate po to sa isang sitwasyon na mamimili tayo ng leader. Dahil at the end of the day, ang problema ho sa Pilipino, hindi ho tayo marunong mamili ng mga leaders natin. Yun ang magandang sinabi. Hindi marunong mamili. Basta kung sino yung kilala. Sino yung pogi. Kung sino yung yung anak ni ganito, anak namatayan. Yun ang binoboto. Hindi tinitingnan yung track record. Pinakitaan lang ho tayo ng pera, nasisira na ho yung diskarte natin. Tandaan ho ninyo, masarap ang... Sumigaw, ayuda. Sa Baguio to supposedly, BBM to. Pero kita mo, ayuda. Alam din nila mali yung ginagawa pero tanggap na tanggap yung iba dyan. Diyos ko po. Pera. Yan ho yung battle cry ho ng mga korap na politiko. Napakasarap ng posisyon, napakasarap ng power, napakasarap ng pera. Huwag ho nating pabayaan na masisira ho yung ating mga moral values. Muntik na ho tayo rito sa Baguio. Huwag ho natin papayagan. Pero hindi lang ho Baguio ang ilalaban. Makikipaglaban lang ho tayo for Baguio only. Hindi ho dapat. Para sa buong bansa. Para ho sa buong bansa. So sa inyo pong lahat, sa ating mga kabataan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa ating pong mga elders, at sa ating pong mga kababayan sa syudad. Ayan, ito si Richard Gomez binabatikos to si Magalong. Kala mo naman may nagawa sa probinsya niya si Richard. Hindi ba? Ganda-ganda ng mga balita natin. Yan. Because of that, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po tayo. Mabuhay kayo. Sana ay i-like, i-share, subscribe po kayo sa channel na to, lalo na yung mga nanonood dyan. At saka maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa susunod na vlog. Mabuhay kayong lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.